Ay, sarap! Woo! Wow, puro dahon. Healthy living. Oy, magsisilong kayo. Yung mga anak mo, isilong mo yan. Bilis! Ah, umanggi na. Dapat. Hi. Nasa trabaho si Budang sa BPI. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman po sa panibagong vlog at welcome na naman dito sa Kampanalig. Ngayong araw na ito ay masama ang panahon, makulimlim at malamig tulad ng dati mga kapanalig. Halos nadadalas na po yung ganitong panahon dito. Tag-ulan na talaga ata. Ayan po, kakasabi ko pa lang na masama ang panahon, biglang bumuhos na po ang ulan. Ayan. At yung gagamba dito, sarap ng kanyang duyan-duyan. O, buti pa itong gagamba, walang problema oh. Gagawa lang ng sapot, tapos patulog-tulog lang, tapos pag merong sumabit na gamo-gamo o mga insekto, makakain na siya. Ang problema niya lang yung kung paano siya gumawa ng sapot, pero nabuhay na siya para dyan, di ba? Kaya madali na sa kanya para yan eh. Madali na sa kanya para yung paggagawa ng ganyan eh. Oh? Sana all gagamba. Wag, baka mamaya bigla ako maging gagamba. Yung mga napapanood natin sa sa mga teleserye sa TV, di ba? Oh, sa mga Once Upon a Time, mga fairy tales mga tawag doon. Yung mga bata sa Minsan pag napapanood ko yung Once Upon a Time, o kaya pag naririnig ko yung tugtog, parang nakakalungkot na ewan yung pakiramdam kasi parang ang sarap balikan ng yung bata ka pa. No? At ito si Kayumot ngayon na nagluluto po. Ano luluto mo pare? lalagain ko rin. Malamig panahon. Oo. Oh, laga. Laga tapos yun lang. Lamig ng panahon. Kaming dalawa lang ni Jun dito. Si Utol kasi at si Kadede nandoon namumutol ng kahoy mga kapanalig no. Ayan. Nakilala Kadede po sila. Hindi rin kami makapunta kasi sinoli lang ni Utol yung motor ni Kadede. Hindi ko alam kung ba't siya nagtagal yung pala. Biglang nagputol na sila ng kahoy doon. Dalawa lang kami dito. Pwede namin gawin ni Kayumot kahit anong gusto namin gawin pala dito. Luluto muna siya. Yan. Wala pa rin yung pin mo pre. Wala pa. Hindi pa dumadating yung pin ni ni Kayumot. Ay. Nakakatamad yung ganitong panahon. 'Di ba? Masarap siya pero pag araw-araw naman nakakatamad. Tingnan yung dalawang pusa namin, no. Ayan ang mga malulupit naming bantay dito. Bago kayo makapasok, may kalmot na kayo. Kala nyo simple-simple lang yung dalawa na yan, pero malulupit humuli yan, no? Si Ulila at si Pongkan. Nawili na dito si Pongkan eh. Talagang magkaano sila, magka-vibes. Kasi yung ibang pusa pag nagkita, di ba nag-aaway? Etong dalawa, nung nagkita sila, nung dumating to, parang sila, parang magkaano na sila, magkaibigan na. Dinidikit pa nga nila yung uso sa isa't isa eh. Pero sila parehas babae. Si Pongkan tsaka si Ulila. Sarap buhay! May cat food pa pag nagutom. Ang ganda rin ng na to, no? Pusa na to si Pongkan. Ang lambing-lambing din nito eh. Masarap katabi matulog yung mga yan. Pumapasok kasi yan doon sa bintana mga kapanalig. Kaya pag natutulog ako, katabi ko yung mga pusa. Ang kaso nga lang, minsan nagugulat ako. Lalo na pag madaling araw, biglang papasok tapos tatalon. Biglang tatabi sa'yo. Akala ko tuloy kung Sayang lang to parabolic namin mga kapanalig. Gumastos ako dito sa parabolic na to ng nasa 17 mahigit. Tapos kasama yung tubo, umabot ata ng 22,000. Pero nagamit naman namin yung tubo. Yun. Dahil dun sa... hindi. Tama. Kasi kinabit namin to dun sa kabila nung may kubo pa kami kila Tatay Roman, no? Kila Nanay Luz. Pinatayuan ko siya ng sa lahat ng bago pa lang dito na hindi nakakaalam. Yan. Yung mga poste na yan. Etong pinagkakabitan ng solar, hindi talaga para sa solar yan. Para sa parabolic namin dati sa internet. Kaya may mga tapakan na siyang ganyan. Nagamit naman siya, napakinabangan. Para sa solar natin. Kung walang solar, naku, ang dilim dito pag gabi. Grabing parabolic yan. Naka 17,000 mahigit, no?
Yun nga, kasama yung mga tubo, nasa 22. Umabot sa amin ng 1 year. Pinapaloadan namin yan ng nasa 3,000. Pero hindi ka makapag-upload ng vlog, kaya nakaka-stress din. Kaya ko lang siya niloloadan, mga kapanalig, dahil nakakapag-Facebook naman eh. Doon, pag naka-data ka, wala rin signal, mga kapanalig, kahit yung Globe tsaka Smart, ang hina. So, inaano ko siya, niloloadan ko siya para makapag-Facebook lang, malibang-libang. Kasi kung hindi ka makaka-connect sa Facebook, naku po, nakakainip. Buti na lang ngayon, meron ng Starlink na na-invento. Kaya, ayan, malakas na yung signal namin dito, hindi na kami na-stress. At nakapag-upload na kami ng mga vlog, halos araw-araw. Nasa 2.7 yung binabayaran ko dito, mga kapanalig, sa internet, no? Sulit naman at malakas. Kayo mo, saan ka pupunta? Maganda ako ng sili. Nakaano na ba? Nakasurvive na ba yung ano? Tumutubo na ulit? Ito nakasurvive. Oo. Yung sa kabila, wala na ano? Makakasurvive pa naman. Napeste na yung mga dahon. Napeste pa yung mga mismong bunga dahil sa mga manok. Naumulan! It's raining, man. Hallelujah. Okay, mga manok, sumilong kayo. Lalago na talaga nito. Hindi ko na siya puputulin. Hayaan ko na siyang tumaas para hindi na kami kita dito sa loob. Patuloy na nga po ang pagbuhos ng ulan, mga kapanalig. Para may toyo siya, ano, titigil. Tapos maya maya uulan na naman. Tapos titigil, maya maya uulan na naman. Pag ano, akyatin ko yung bubong na to, mga kapanalig, para malinis ko yung... Grabe, meron na rin sapot dun sa taas, oh. Kung makikita nyo lang. Tapos tatanggalin ko yung mga... May mga bato-bato dun eh, oh. Ang laki nung bato na yun, oh. Loko-loko si Idol Japper Sniper. Nung pumunta dito dati, nagulat ako. Yun nga, may pupukol sa bubong. Sabi ko, hala, sino yun? Nakailang pula ata. Akala ko may kaaway na ako dito. Sabi ko, tay-tahimik ng lugar. Tapos magkakaroon ako ng kaaway. Yung pala dumating biglaan si Idol Japper Sniper, pinagpupukol yung bubong ko. Buti hindi nabutas. Ang lalaki ng bato na yan eh. Pag umakit ako dyan, mga kapanalig, tignan nyo. Papakita ko sa inyo kung gaano kalalaki yun. Buti hindi siya nag-cause ng ano, butas, kundi naku po, basa tayo sa loob. Mga manok, sumilong kayo. Huwag dyan sa loob ng bahay ha. Naku po, bukas pala yung pinto. Baka manood pa kayo ng TV dyan. Hush! Parang kailangan ko bumaba. Masama talaga ng tingin ng mga manok doon sa ano, sa pintuan. Nakabukas eh. Pakisara, pakisara. Huwag kayo mapasok ha. Ang ano na ng bigote ko, pinapahaba ko talaga to, mga kapanalig, para new look. Kasi tapos na ako sa mga pa-baby days, sa mga pa-cute days, pa-pogi days. Eh gusto ko naman magmukhang ano, matanda, wow, balbaro, para bagay na rin sa edad ko. Bagay naman, 'di ba, may bigote. Ngayon ko lang napatubo to, mga kapanalig, sa buong buhay ko, no? Sa loob ng 33 years, ngayon ko lang napatubo ng ganitong kahaba to. Bagay naman eh. Okay na nauubos dito, dito naman lumilipat, kaya wala problema. Yung mga manok talaga nandoon na sa loob. Kailangan ko ng ano, bumaba. Kaso ang lakas ng ulan eh. Magduyan muna tayo, masarap magduyan pag ganito yung panahon eh. Naulan-ulan. Tamang muni-muni muna tayo. Yeah. Ay, sarap. Woo! The best. Si Idol, mga kapanalig, ibibili ko rin siya ng duyan, no? Kasi pag nag-travel kami, kumahinto kami sa mga lugar na mapuno, ganyan, pwede kami magduyan. Tapos dadalhin ko yung mga camping materials ko para pag may time, magka-camping kami, no? Banding. Hindi pa namin nagagawa ni Idol yun eh. Nung nasa dagat kasi kami, beach, nag-overnight kami, pero hindi naman matatawag na camping yun eh. Syempre iba pa rin yung talagang camping sa mga gubat, ganyan. Sarap. Kaya bibili ko siya para pag ano, pares kami nakaduyan. Abangan nyo po yan. Ayoko sabihin kung saan kami pupunta eh, pero nakakapag-usap na kami. Matinding ano na naman to, pasabog. Abangan nyo, mga kapanalig. Matinding kulitan na naman to. Ang bango, pre ah. Naamoy ko na. Sarap ng mainit na sabaw, lalo na ngayon na maulan-ulan. The best yan, humigop. Hoy, Mingming. Ay, Mingming. Ba't kinakalmot mo yung pet ko dyan?
Ha? Ikaw talaga. Ulila. Nakailang ano ka na? May nakita na naman akong bubuwit dun. Yung bubuwit talaga dito puro mahaba yung ano. Anong klaseng ano ba yon? Lahi ng daga? Ha? Nakakarami na kayo ha? Tapos pinapasok nyo pa sa kwarto. Nung nakaraan meron siyang ano nahuli na bubuwit na daga. Tumakbo sa kwarto, doon niya pinagkakagat. Eh di doon pa mabubulok yun. Ito talaga. Huli na! Mga kapanalig, pag ano ano pala, pag umayon sa amin yung panahon, si Utol kasi nag-iisip rin ng gusto niyang maging negosyo. Suportahan nyo ano namin yung ano ba yun? Ano ba tawag doon? Hindi naman lumihan gotohan, goto. Oo. Masarap kasi magluto si Kuya ng goto, tapos gusto niyang maghanap ng pwesto dito lang din sa may Kalaka. Dito lang din sa Tamayo or diyan sa may Matepok. Gusto namin yung medyo tabing daan para mapuntahan nyo rin, 'di ba? Pag kung Sunday or Saturday, kung yung mga nag-rides, 'di ba, yung mga nagbabike, nagmamotor, pwede kayong dumaan doon sa gotohan, no? Kumain kayo, makipagchismisan sa amin para matikman nyo rin yung luto ni Utol, 'di ba? Masarap magluto 'yon, mga kapanalig. Goto muna, tapos pag gumanda-ganda yung takbo, maghahalo na tayo ng mga iba't ibang paninda na pwedeng ilagay. Kaya hintayin niyo 'yan. Pinaplano pa namin. Wow, puro dahon. Healthy living. Luto na. Sarap. Ano kaon? Kaon. Let's go. Kain tayo mga kapanalig. Hindi na ako nag-rice ngayon nagbabawas ako mga kapanalig, no? Para ayan, mawala yung ating bilog-bilog, mga ganyan-ganyan. At tulad na sabi ko, para ready tayo sa biyahe. Confident tayo humarap sa tao, 'di ba? Kain tayo, pre. Right. Kain na kami. Tayo na mag-ready ng ng plato at mga, dahil si Kayumot na nga yung nagluto. Alright. Parang gusto ko magkanin parang ang sarap Kahit konti lang. Bagay. No rice. Nagluto pa naman si Kayumot ng maraming kanin. Yung pala, bagyuan ngayon, walang trabaho. Ito po ang aming ulam. Baboy. Masarap. Kaon! Ang sarap ng sabaw, mainit. Pero pag malamig ang panahon, Humahagod dito tapos may sili. Wow. Sarap po. Rolling. The best. Tapos kakainin mo yung sili. Patikim ng konti. Konti lang Sa ibang bansa nga walang kanin, di ba? Puro sila, tinapay, ganyan. Kaya na pinaka-carbs nila. Dito sa Pinas, di ka mabubuhay na walang kanin Tapos na akong kumain. Kami pala mga kapalalig, maraming salamat ulit sa luto ni Paring Jun, si Kayumot. Sarap. Sasara ko muna yung pinto doon sa baba. Sakit tayo ulit dito kasi yung feeling ko yung mga manok nagpa-party na doon sa loob. Sugod! Kung kailan bababa, tsaka buulan. Nananadya ka ba? Yeah!
Ay, naku po. Bilis. Oy, magsisilong kayo. Yung mga anak mo, isilong mo yan. Bilis! Silong! Mulan! Nasa loob tong iba, tignan nyo. Nasa loob yung iba. Ah, wala. Ah, marunong kayo ha. Wala. Very good. Wala naman pala. Ganda ng pwesto ng ating Gima, no? Kitang-kita ang nature. Kitang-kita ang bundok. Balik tayo sa taas para may kausap si Jun. Duyan-duyan muna tayo dun. Close the door. Then, go back sa taas. May bayabas pa ba? Parang nagka-crave na naman ako sa bayabas, tas isasawsaw mo sa asin na may sili. Kasarap naman noon. Ah, may bagong patubo. Yeah, ulan. Itong manok namin na to, yung Rhode Island ba to? Ang ganda ng tindig, no? Lalaking lalaki. Na-stranded na si Utol dun sa ano. Kila Kadede ah. Ay. Wala talaga tayong magagawa pag ganitong malakas ang ulan eh. Ang magagawa lang natin talaga magdaldalan. Ayan. Magduyan, humiga, manood ng TV. Kaso nakakasawa rin yung ano eh. Pag palagi ka nanonood ng TV. Oo. Oo. Minsan kasi sa Netflix manonood ka, wala ka nang mahanap na maganda. Ako kasi pag nanonood, gusto ko umpisa pa lang ano na eh, yung madadala ka na agad, yung alam mong magugustuhan mo yung palabas. So iba kasi puro usapan eh. Gusto ko bakbakan agad, yung mga ganun. Meron yung kumbaga makukuha agad yung loob mo. Minsan pag hindi maganda, ang tagal-tagal nakatutok ka, hindi mo siya mabigyan ng focus. Kaya gusto ko yung mga action din eh. Patulad kila Jason Statham, kaya ganyan. Ombak, ayan, si mga Jackie Chan, ayan, basta sila Jet Li. Yung mga ganyan, magagaling mga kapanalig. Sa horror, gusto ko rin nanonood nun, pero may pagka matatakutin ako mga kapanalig, no. Pero iba yung feeling ko pag may ano eh, pag nakakaramdam ako ng takot sa palabas. Kasi pag natakot ako sa palabas, ibig sabihin maganda yung palabas. Yung iba kasi para ang corny na eh, yung mga horror movies. Mahilig din ako sa mga ano, suspense, ganyan. Ah! Umaanggi na! Dapat pala dito rin may tolda eh, no? Pag ganon. Sunod. Umaanggi! Oo. Gusto lang naman namin mag-relax at magpahinga. Okay na yung diretso na yung ulan, wag na may hangin. Opo! Pagtalokbong, talokbong. Oh, ayan, okay na rin. Ay, mahirap lang naman dito pag malakas talagang hangin. Buti nga pag Bermans hindi sinasabayan ng ulan eh. Lamig lang talaga kasi sobrang lakas ng hangin pag sinabayan mo ng ulan. Ako po. Ah, malakas ang hangin dito pag Bermans? Oo, talagang sabi ko kasi kumakain ako eh. Pumalo sa mukha ko yung plato eh. Sa sobrang lakas ng hangin. Lakas no, pumalo sa mukha ko. Buti wala pang laman yung ano, yung plato. Grabe! Okay, ulan mo lang. Ang sarap matulog. Tapos paggising mo, basang-basa ka na dito. Sa susunod mga kapanalig, maganda kasi pag ano eh, pag gabi. Ikukwento ko sa inyo yung mga karanasan ko na medyo nakakatakot. Simula nung bata ako hanggang ngayon sa pagtanda. Oh. Maganda pag gabi madilim, tas tahimik, tsaka tayo magkwentuhan. Marami, ano kasi ako eh, madalas ako sleep paralysis mga kapanalig. Ano nyo yan? Hintayin nyo. Alam ko maraming makaka-relate dito sa kwento ko. Uy! Huwag naman umangin. Maliwanag ang buwan ng pagkakita. Ano na? Maliwanag ang buwan. Maliwanag ang buwan pag... ganun ba yan? Gabi. Oo, gabi kailangan maliwanag ang buwan para masarap ang kwentuhan. Oh, yan oh, yung sila Ma'am Jenilyn oh, yung nagpapagawa ng ano daw kubo. Ganito po ang ano mararanasan nyo dito
pag umuulan, ganyan po, malamig. Tapos palaging makapalampag, di ba? Sa Maynila pag umuulan, ulan lang, walang pag na ganito. Di ba? Pero dito pag umulan, talagang malamig kasi yan paligid oh. Namumuti. Ah? Eh si Budang tumawag sa akin, break time niya na. Ang kula ng lips mo ngayon ah. Naka-lipstick ka ah. Miss you. Kaya mo. Ang lamig ngayon. Walang makayakap. Si Jun na lang yayakapin ko dito. Pagpapalit na kita kay Jun. Ano yan? Adobo? Hi ka muna sa mga viewers. Hi. Nasa trabaho si Budang sa BPI. Siya ang pinakamaganda dyan sa BPI eh. Baka magalit naman yung katrabaho mo. Ganda mag-smile ah. Buti maaga yung ano mo ngayon. Kain mo. Kumain na yung trabaho ko eh. Okay. Kaya mo lakas ng ulan no? Kain na. Otas ako next. Sige. Kain ka na dyan. May bagyo tayo ata ngayon no? Kaya may low pressure area. May nabasa ako dito oh. Malakas na bagyo na halos sinlakas ni Yolanda, maaaring tumama sa bansa. Pinag-iingat ang lahat. Ngayong buwan ng bansa ay maaaring muling makaranas ng isang napakalakas na bagyo na may ambing sa hugupit na Super Typhoon Yolanda na naganap noong 2013. Ang bagyo na tinaguriang Super Typhoon lakas ay tumama sa silangang bahagi ng bansa kanina madaling araw at patuloy na nagdudulot ng malakas na ulan at hangin may bilis na umaabot ng 250 kilometro kada oras. Mga lugar na apektado, wala na kaduktong. Kaya mag-iingat po lahat ha. Dapat maging alerto tayo, lalo na yung mga nasa mababang lugar. I-ready nyo na po yung mga dapat nyo i-ready, itaas nyo na yung mga dapat nyo itaas, diba? Dito naman, ang kalaban lang namin dito ulan at kulog at kidlat. Yung mga binabaha pong lugar, ayan, ingatan nyo po yung lalo yung mga saksakan no. Minsan dati pag bumabaha sa amin mga kapanalig, inaabot yung saksakan namin sa Nabotas. Grabe. Tuwing merong ulan doon, konting ulan lang ang baha na agad. Kaya natuto ko lang mo ngayon dun eh. Konting, sabi nga nila, ang sabi nila sa Malabon saka sa Nabotas nung araw, may maihilang ng isa baha na agad. Ganun ka tindi doon. Tapos kaya rin lumakas yung katawan ko kasi dati medyo pag tubig baha may mga bakterya yan, di ba? Nakakainom ako ng tubig baha, wala lang sa akin. Tapos hinahapon na kami sa pagliligo. Yung mga tipong etong labi ko nangungulubot na sa sobrang babad sa tubig, sa sobrang lamig, pero wala akong pakialam. Tapos nag-swimming kami, nakikita-kita kami ng mga kalaro namin doon. Doon kami naglalaro ng kung ano-ano. Nakwento ko na ba yon? Nung parang alam ko na sa sarili ko na marunong ako lumangoy, tumalon ako sa malalim na prinsa. Doon ko nalaman, marunong na pala ako lumangoy. Tapos unang natutunan ko, langoy aso. Kaya mukha akong aso eh. Yung langoy aso yung ganon. Yung tinuturo ko kay Budang pag nasa beach kami. Ayun, yun natutunan ko. Walang nagturo sa akin lumangoy. Yun, sariling sikap. Tapos pag sa baha, maliligo ka. O kaya sa mga ilog, may makakasalubok kang alam nyo na, yung galing sa ng tao. Pag gagano mo, may tae. Galo, ba experience ko. Hilig na kami maligo. Tapos malapit kami sa pulo. Dati mga kapatid, iniikot namin yan. Tapos naghahanap kami ng mga ibon na yung may mga inakay. Tapos kukunin namin. Nung kabataan pa naman yun. Tapos ikutin namin. Marumi talaga ang ilog dati sa Navo. Tapos hanggang ngayon naman, tinatawag namin pulo. Yung pulo na yon, konektado na mga kapanalig sa ginagawang international New Manila. Tama ba? International Airport. Kumbaga, yung lugar namin na yon, yung tabing ilog, gagawing parang MOA. Tinatambakan nila yung dagat, tapos tsaka lalagyan ng daan, tapos lalagyan ng mga building, ganun. So magkakaroon doon ng mga, siguro mga casino, ganyan. Magkakaroon ng mga hotel. Kasi ayun yung isa sa daanan papunta doon sa airport doon sa Bulacan. Kaya napakagandang opportunity rin para sa mga sa barangay namin kasi
kumbaga magiging daanan siya ng mga turista. So pwede kayo magkaroon ng mga negosyo. So may ganung yun nga, na-topic na natin to na-vlog ko na to pero sa lugar din namin may mga naapektuhan din kasi ng mga mangingisda dahil nga dun sa tinatambakan na dagat. Pero siguro sa pagdating ng panahon magkakaroon din naman siguro ng mga magagandang trabaho, magkakaroon ng mga negosyo yung mga taga doon. Hindi rin natin alam. Merong mga may magandang mangyayari, meron din pangit na mangyayari depende sa sitwasyon, no? Pero ewan ko kung anong year pa magagawa yung airport na yun. Iniisip ko lang, hindi kaya iingay sa lugar namin pag may airport. Sabagay medyo malayo naman Pero kung anong dinig mo, para sa mga Las Piñas, di ba? Yung malalapit yung airport. Ini-imagine ko paano kaya kung doon kayo malapit. Tsaka hindi ba nakakatakot na malapit kayo sa airport? No? Kasi hindi mo naman masabi na baka mamaya magkaroon ng problema yung isang eroplano tapos alam mo yun, ang daming bahay no, tapos doon babagsak. Huwag naman kung imagination ko. Hindi, parang nakakatakot lang. 'Di ba? Nag-post ako sa Facebook. Ito yung pinost ko. Yung umuulan, tapos ang tawag dito, ang caption ko payapa. Tapos nag-comment yung kapitbahay namin yung ng apartment, sabi niya, payapa ka dyan habang kami dito binabaha. Sabi niya gano'n. Hindi na naman gano'n binabaha doon sa lugar namin, mataas na yun Tsaka may mga bombastic station na doon, may mga flood control na. Okay, paano ko nakarating dyan? Ha? Sino yung nahanap mo? Nangahunting ka na naman ng kung ano-ano. Sumulila lang doon lang sa upuan. Ikaw kung saan ka nakakarating. Sige, magbantay ka dyan Tingnan mo kung ano yung mga makakapagpahamak sa atin dyan. Unahan mo na agad. Grabe, ang lamig pa rin. Siguro maghapon na to. Ang oras natin ngayon mga kapanalig ay 1:38 na po ng tanghali. Tanghali pero madilim. Dahil nga may bagyo. Linaw ng vlog natin, no? Yan, dahil ang gamit nga natin ay Hero 12. Naalala ko lang mga kapanalig, hindi naman sa pagmamayabang. Ako ang kauna-unahan na gumamit ng GoPro sa Bukana. Dahil nung nag-uumpisa kami ni Idol Japper Sniper nun, alam ko na magdadagat kami. Kaya bago ako pumunta doon, nung inaya niya ako, bumili na ako ng GoPro para nga pang underwater adventure din. Pag mag-swimming ako, makikita natin yung ilalim. Si Idol, nakwento ko na rin na ata to, ayaw niya gumamit ng GoPro. Kasi sa GoPro, minsan hindi mo makita yung lakas ng alon, hindi mo makita ng buo. Hindi katulad sa cellphone, talagang kitang-kita mo yung mga ganun-ganun Sa GoPro, hindi gano'n Tsaka sa cellphone, nasuzoom. Ang GoPro, hindi. Hindi ko rin alam. Baka sa tingin ko wala atang sumtong GoPro Ayun, tapos nung nag-GoPro na si Idol, hanggang sa nagsunod-sunod na hanggang sa yung ibang mga nag-vlog, GoPro na rin yung gamit. Syempre cellphone muna hanggang sa makaipon, tapos GoPro na yung gamit kasi napakaganda talaga na gamitin ito kahit sa ilalim ng dagat. Okay, 'di ba? Nagtatanong si Kayumot kung nakaranas na raw ba ako ng malakas na bagyo dito. Iniisip ko, hindi pa. Pero yung sobrang lakas ng ulan, oo. Tsaka sobrang lakas ng hangin. Pero yung bagyo as in, hindi pa. Wag naman. Kasi iba dito Wag naman. Ayoko ma-experience dito yun. Pero hindi natin maiiwasan kung talagang ibibigay sa atin ng Diyos yun na magkaroon ng bagyo sa area natin. Kaya dapat lagi tayong ready. Diba? Dito kasi parang tago. Ha? Tago. Oo. Kasi bundok dyan, tapos dyan bundok. Oo. Hindi na ng bagyo. Ang ano nga lang dito, dahil nga bundok siya, di ba, paikot. Ang nagiging system, parang pag galing doon yung hangin, tumatama sa bundok, paikot. Tapos dito dito tumatama, gumagano siya. Kaya talagang sobrang lakas ng hangin. Ang pag na-experience mo dito, Bermans, yung tunog ng hangin parang alon ng dagat. Ganon yung tunog, lalo na pag sa madaling araw. Dati dito pa kami natutulog. Etong mga na yan, pumapalo yan, Ito, pumapalo sa lakas ng hangin. Bag, ganyan ang ganyan. Magigising ka talaga. Hanggang sa huli, nasanay na kami.
Biro mo yun dati, dito lang kami sa kubo na bigay ni Kamario kami natutulog. Ganyan, nagtyaga kami dito, inayos namin. Hanggang meron ng ganun. 'Di ba? Wala pang palitada, baka mamaya pag natapos ano kaya ang susunod, 'di ba? Tiwala lang talaga eh. Pero mo dati dito lang kami natutulog, oh. Ngayon meron ng mas safe na tulugan, 'di ba? Nakakatuwa. Kung isipin mo lang talaga, malayo-layo na rin yung narating pero malayo pa. Nabasa ko lang yun sa Facebook. Nagamit ko rin dito. Totoo naman yun eh. Marami pa tayong kailangan na gawin. Kailangan pa natin ng kasipagan at kukuha tayo ng tinapay. May tinapay dito ah. Sarap ng tinapay na to eh. Galing kay Sir Lagalag 44. Thank you. Sarap. Hindi pa pala yun. Bago magkakubo, yung barracks muna namin dito na naging kusina namin noon. Diyan muna sa baba, di ba? Yero lang. Kakarawa. Ang dami na nagbago. Mahaba na yung daldala natin mga kapanalig, kaya magpapaalam muna ako no dahil mag-e-edit pa ako. Hintayin nyo na lang yung next nating daldalan dahil wala rin naman tayong magagawa at malakas ang ulan. Ayan, maraming salamat mga kapanalig dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita na tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi tayo lahat mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV.